Clarita Carlos at ang totoong kakayahan ng ating Pangulo at bakit natameme ang mga kritiko. Kung may isang pangalan sa akademya na halos lahat ay rumerespeto at humahanga, si Professor Clarita Carlos ang laging nauuna sa listahan. Isa siyang dating National Security Advisor, isang eksperto sa pandaigdigang relasyon, geopolitics at public policy. Kilala siya hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international komunidad dahil sa talino, lawak ng kaalaman at matapang na opinyon. Kahit kapag nagsalita siya, lahat ay nakikinig. Pero nagkaroon siya ng payag tungkol sa Pangulo na tila nagpatameme sa mga kritiko. Maraming nagsasabi na ang Pangulo raw ay walang kakayahan, na kulang siya sa karanasan. Pero, at ito ang nakakagulat, hindi lahat ay nakikita kung ano ang nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto. Sabi nila, hindi raw siya graduate ng prestigyosong universidad. Pero sa kabila ng lahat, isang pahayag ni Carlos ang umalingaw-ngaw. Hindi masyadong kumakain ng Pangulo, nag-aaral siya ng mga dokumento habang tayo nasa pagkainan. Atin pang pakinggan ang sinabi ni Clarita Carlos. So, ang presidente po natin, binimenos nyo sa dahil sinasabi nyo wala siyang natapos. Hindi po. The president reads, no? Believe ako talaga sa energy ng president to. Minsan 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng mga merienda, etc. President hindi kumakain, no? Parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang yung polo jack niya, no? And what else I discovered? Malumanay siya magsalita, di ba? Oh, it's a very decent person. Nakakilabot, di ba? Pero paano nga ba niya nagagawang makipagsabayan sa mga eksperto sa iba't ibang larangan? Blockchain, deep studies sa malalim na issue, hindi ito basta-basta. Atin pang pakinggan si Professor Clarita Carlos. You know, for your listeners, Malu, please, wag niyo pong minosin si President. The President reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology and I look around the room, parang ilang piraso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. No? Ako nga, ang tagal-tagal ko malunag ano-ano binabasa ko dahil hindi ko siya naiintindihan. Ngunit wag muna tayo magmadali. Bakit nga ba si Professor Clarita Carlos mismo, isang veteranong akademiko, ay bilib sa kanya? Dahil ba sa charm? Hindi. Dahil ba sa kanyang political tactics? Hindi rin. Sa totoo lang, sinabi ni Carlos, ang Pangulo ay hindi weak leader. Kalmado siya, pero napakatalim ng kanyang mga pananaw. Kung tutuusin, kalmado ay hindi salitang ginagamit sa mga lider na hinahangaan. Pero dito niya natatapatan ang mga kritiko. Kung minsan, ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan, kundi tanda ng talino. Ngunit ito ang tanong, paano niya nagagawa ito habang ang iba sa atin ay halos nalulula sa dami ng mga impormasyon? Isa lang ang sagot ni Carlos, dedication. Samantalang tayo ay abala sa pagbibigay ng opinyon sa social media, ang Pangulo ay nagpababad sa mga dokumento. Hindi dahil siya'y pilit, kundi dahil nais niyang maunawaan ang lahat ng aspeto ng issue. Kahit ang mga batikang kritiko ay tila napapaisip kung ganito siya kaseryoso, bakit hindi natin ito nakikita? Dahil sabi nga ni Carlos, hindi lahat ng leader ay kailangang sumisigaw o nagmamayabang. Minsan, ang talino ay tahimik pero tagos. At dito natin nauunawaan ang sinasabi ni Carlos. Ang isang leader na tahimik pero matalino ay mas makapangyarihan kaysa sa maingay na walang laman. Kahit habang iniisip ng marami na ang Pangulo ay kulang, hindi nila alam na siya ang tipong nagtatanim ng tagumpay na bunga sa tamang panahon. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung kaya ba niya, kundi kung kailan niya ipapakita ang mga bunga ng kanyang tahimik na paghahanda. Ang sabi ni Carlos, bilib ako sa kaalaman niya na siya mismo ang nag-aaral para magabayan tayo. Kaya ikaw, kaibigan, ano sa tingin mo? Mahina ba siya o talagang mas ahead siya sa ating lahat? Marami pang pagdududa, marami pang tanong, pero kung may isang bagay na malinaw, ito ay isang bagay na sinabi ni Carlos. Hindi siya weak leader at kapag ang isang eksperto na tulad niya ang nagsalita, hindi ba't dapat tayong makinig? Atin pang pakinggan si Clarita Carlos. Meron akong minsan after the cabinet meeting, I approach him. Ang sarap niyang kausapin, hindi ko pa nga siya nagalit sa cabinet na kung ako, meron na akong rason para magalit, alam mo naman yung aking very impatient. But the president is a very decent person. Sana po, let's help him now succeed, no? Tulungan po natin mag-succeed ang presidente natin. Huwag na lang kayong puro batikos. Purihin ng ating Panginoong Diyos
Kawikaan 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak sa kanyang isipan, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sa gitna ng mga pagsubok at opinyon ng iba, ang tunay na lakas ng leader ay hindi nasusukat sa ingay ng kanyang salita, kundi sa lalim ng kanyang dedikasyon at karunungan. Ang ating Pangulo, tulad ng sinasabi ni Professor Clarita Carlos, ay kalmado ngunit mapanlikha sa kanyang mga hakbang. Ang ganitong uri ng pamumuno ay nagmumula sa gabay ng ating Panginoong Diyos na siyang nagtatama ng mga landas at nagbibigay ng talino sa mga handang mag-aral at maglingkod. Katulad ng sinasabi ng kawikaan, maaring may plano ang tao, ngunit ang ating Panginoong Diyos ang may huling salita. Kaya't sa kabila ng mga kritisismo, tayo ay inaanyayahan na ipanalangin ang ating mga lider upang kanilang maranasan ang karunungan at direksyon mula sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya ng karunungan at pag-asa na patuloy mong ibinibigay sa amin. Pinupuri ka namin sa buhay ng aming mga lider, lalo na sa aming Pangulo. Sa kabila ng mga hamon at paghuhusga, naniniwala kami na ikaw ang gumagabay sa kanyang mga desisyon. Naway patuloy mo siyang gabayan, bigyan ng lakas, talino at tapang upang may sakatuparan ng mga plano para sa aming bayan. Dinadalangin din po namin ang mga tagapakinig at nanonood ng mensaheng ito. Buksan niyo po ang kanilang mga puso at isipan upang maunawaan nila ang kahalagaan ng suporta, panalangin at pagkakaisa. Patnubayan niyo po sila sa kanilang mga sarili mga tungkulin at bigyan niyo po sila ng mapayapa at maayos na pamumuhay. Tulungan din kami, Panginoon, na ituon lagi ang aming pansin sa aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. At nawa tulungan kami, Panginoon, na sundin ang kanyang mga utos at basahin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng Biblia. O aming Ama, itinutuwid mo ang mga hakbang ng bawat isa, kaya't hinihiling namin na ang iyong kalooban ang mangyari sa aming bansa. Naway maghari ang karunungan, katarungan at pagmamahal sa aming bayan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy niyong pag-aalaga sa amin, at gayon din sa pakikinig ng aming mga panalangin, at patuloy kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ang panalangin ito'y aming itinataas alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo na siyang aming tagapagligtas mula ngayon at magpakailanman. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.